Ayan, mga lansones oh. Daming lansones dito din. Sa part na ito, maraming lansones. Tapos ano, malinis yung property, hindi siya masukal. Ito po mga kapraps, pupuntahan natin ngayon yung isang property na for sale dito po sa bayan ng Magdalena, Laguna. Ito po yung barangay road nila. Tapos ang property po ay meron ng sariling right of way na ang lapad po ay 3 meters. Bali dito po ang maging right of way mga kapraps. Wala po dito sa poste. 3 meters po ito hanggang dito po sa may puno ng bayabas. Yan. Tapos diretso po yan doon mga kapraps sa property na. So pansamantala mga kapraps, dito muna tayo dadaan sa gilid ng bahay. Tara! Papasukin natin ang property. Wala akong pera. So pansamantala muna tayong dadaan dito. So pansamantala lang po itong daanan natin. Kasi yung tinuro ko kaninang right of way, doon po talaga mismo ang dadaanan. Kasama na po yung mga kaprop sa property. Ang pupuntahan natin ngayon ng property ay isang farm lot. Dito po sa bayan nga ng Magdalena. Yan. Puntahan natin ulit yung ano, yung lulusutan natin. Dito kasi sa unahan mga kaprop, sa tabing kalsada may mga bahayan na. Dito po yung lusot. Wala doon sa kalsada kanina mga kaprops. Dito po tayo lulusot. So magbabawas po tayo dito. 3 meters po ang magiging lapad ng dadaanan papasok dito sa property na pupuntahan natin. So dito. Okay. Samahan niyo po kami sa pagpunta sa property. So dito po ang magiging daanan. 3 meters po ang lapad dito. Ito na no. Yan ang right of way. Daanan papasok. Ayun ang lupa. Ayun po ang lupa mga kaprops. So habang kayo po ay nagpapahinga dyan sa inyong mga bahay mga kapraps, samahan nyo po kami, tingnan natin tong property na bago kong i-offer sa inyo. So marami po itong mga tanim sa loob. Mas meron kayo ditong mountain view mga kapraps. So yun, may mountain view, ang ganda.
Mga ilang meters lang? Kuya Chris? Mga 200 meters lang mula sa Barangay Road. Ito'y malapit lang din po sa main road, municipal road dito sa Magdalena. Nasa ano lang mga kapraps, mga 500 meters lang din mula doon sa pinanggaling nating sementadong kalsada papuntang main road po. Ang ibang detalye mga kapraps ng property na ini-offer kong ito ay mababasa nyo po sa description box. Nandyan po, kapag may mga tanong pa kayo na wala dyan sa description box, yung mga tanong ninyo hindi nasagot, ayan lang po ang contact details. Meron tayong Viber, cellphone number, Facebook Messenger, WhatsApp. So pwede kayong mag-message, tumawag, mag-chat. Saan? Ito na. So nasaan dito yung 1.3 na ibebenta? Ito hindi pa ito kasama? Pwede to. Pwede din ito. Kung mamimili yung buyer. Ang buong sukat nito ay 2.7. so ang buong sukat po ay 2.7 pero ang binibenta lang po ay 1.3 hectares. Pwede parehas. So mamili lang sila no? Pwede na parehas. Lahat na, pwedeng pa lahat na. Pwede lahat. Ayun, pwede rin pong lahat na pala mga kapraps. Yung 2.7 pwedeng lahat na. Tapos pwedeng mag-cut ng 1.3 hectares. So ito na po yung property mga kaprops. Start po doon sa Muhon. Sana yun. So hanggang papunta doon. Tapos ito, ikutin natin to para makita nyo po. Meron itong katabing palaya no? Wala na kayong problema sa daanan papasok dito. Ang ano na lang po mga kapraps, ang gagawin na lang ay papaayos na lang po. Pero yung daanan mismo, wala na tayong problema. Hindi nyo na kailangang bilhin kasi kasama na po siya sa property. Yan ito. Dito sa part ng property, maraming mga tanim siya. Pwedeng itong part lang itong bibilhan ninyo, nasa inyo po. So mura-mura lang po ang benta nito mga kapraps. Mababasa o makikita nyo po sa description box at sa title nitong video. Yan, may bako dito na barbero. Ito yan ay mga tanim din na mahogani. May mahogani. Nakahilira din mga kapraps ng mahogani. Dito sa side na to may mga tanim na saging. May mga tanim na rambutan. Ang daming tanim na rambutan oh. So ikutin natin tong buong 2.7 hectares. Andun, may muhon doon. Maraming mahogani no? Mga niyog. Bakit nasa labas? Ito. Hindi, kasama yan. Ayun bakod. Ah, ito. Dito, nasa loob tayo. So nakabakod ng mahogani. Tapos dito sa loob may mahogani din.
Nakabako din. Ano yung pinakabuhay niya? Ito yung pinaka-boundary ng mga kaprops. Ay, ito yung likod. Ito yung boundary ng property. Ito yung mohon. Yan. So titulado ito. Clean title. Tapos dito, ito yung mga katabi ng property yan. So may mountain view dito. Yan, tanaw na tanaw natin yung magandang bundok oh. Yan, natatakpan lang siya ng ulap. Ito yung mga katabing property mga kaprops. So ino-offer ko sa inyo ito. So nakabakod po yung mahogany na mga tanim. Tapos ang dami niyang mga prutas. May mga niyog, may mga rambutan, saging. Ayun, yung boundary niya, yung mga mahogany na yun. Tara, ikot tayo. Wala pang hinog ah. Nasulit sa likod. Sa sapa. Ah, may sapa tong katabi. May sapa. Pupuntahan natin yung sapa. Mapupuntahan natin yung sapa. Boundary niya sapa. Patag ang lupa oh. Patag na patag ang lupa. Tapos doon, yun kasama yun ang tinatamnan ng gulay. Pupunta din tayo doon mamaya sa may taniman ng gulay. Yan yung mga kaprops, ang dami mga tanim. So, income generating. Kung sakaling nagustuhan nyo, puntahan nyo na po agad dito kasi mura lang po ito. Marami po mga nag-i-inquire din dito. Kaya mas maganda kung magustuhan nyo ay bisitahin nyo na po mga kaprops para ma-avail nyo na. Baka kayo na ang makabili nito. So ngayon lang po ito binenta. Mainit-init pa mga kaprops. Pinapabenta ng may-ari. Halos mga mahogany ang palibot, tapos madaming mga rambutan. Yan, puro rambutan yung nakikita nyo. Ikot ko lang ang camera. Yan, puro rambutan yan. Ito ba natin sapa? Oh. Daming ganda, magandang property ito. Tapos may mga tanim din siya na kawayan. Ayan lang pala ang sapa eh. Meron din siyang boundary na sapa. So 100 meters din na protege yung sapa. Ayun mga kaprops, ang sapa. Takpan lang siya ng ano. Takpan lang ng kawayan. Wala bang bukal dito? Wala. So ito mga kawayan. Pwede yung gamitin ko sakaling magpagawa kayo ng maliit na kubo. Diyan pala may option pa tayo sa daan dyan sa likod. Ginagawang kalsada rin dyan sa likod. Meron ditong ginagawang kalsada. So mga kaprops, base po sa ating informant, sa ating kasama ay mayroon pong ginagawang kalsada dyan. Pwede po kayo ditong dumaan din. So may mga option po tayo na pwedeng dadaanan. So ayos mga kaprops to. Kung nagugustuhan nyo, pwede kayong magpa-schedule sa amin ng actual viewing para makita nyo po ito ng personal ang property mismo. Dito naman tayo sa kabilang side. So meron din tong mga tanim na mga lansones. Dito. Malin. Ha? Nakuha na lang dito to. Ay, Ah. ito kaya. Hindi nakuha dyan.
So isa may mga ginto pa dito sa loob. Nakuha yan. Ayan, mga lansones oh. Ang daming lansones dito din. Sa part na ito, maraming lansones. Tapos ano, malinis yung property, hindi siya masukal. Meron na ditong linya ng tubig, no? Ito may tubo. Tapos may access na rin ng kuryente. May tubo na mga kapatid. Linya ng tubig. Tapos meron tayo yung maliit na bangbang. Yan, maliit na sapa. Yan. May tubig din naman. So ulitin ko lang mga kapraps, ang buong sukat talaga nito ay 2.7 hectares. Pero pwede kayong mag-cut dito ng 1.3 hectares lang. Ito ay clean title. Kaya so ang isang papel ay 1.4. Ano, 13,496. 13,496 ang isang title, ang isa. Ganun din. So, ibig sabihin hati talagang pareho pala ng sukat mga kapraps. 13,496. So, dalawang title ito. Pwedeng isang title lang ang bibilhin ninyo. Murang-mura lang po. Kaya, ano pang hinihintay ninyo? Nandito tayo ngayon sa may boundary ng, dito tayo sa may sapa uli. Yan, sapa na rin po yan mga kaprops dyan. Ikot tayo. Rambutan talaga mga kaprops, sa marami ditong mga tanim. Yan, puro rambutan po yan mga kaprops oh. Tapos mga niyog, meron ding mga puno ng saging na pailan-ilan. Patag na patag ang lupa. Ang Magdalena ay katabi po ito ng bayan ng Liliw, tapos katabi ng Pagsanhan, katabi lang din po ng bayan ng Santa Cruz. So ang Santa Cruz naman po, yun yung pinakakapital ng Laguna. Kaya dito sa Laguna mga kapraps, marami na po talagang mga bumibili dito ng mga property. Kasi ito yung mas malapit sa Manila, kasi ang distansya nito sa Manila mga kapraps, Metro Manila ay nasa ano lang, higit 2 hours lang po. 2 hours and 30 minutes lang siguro. Depende kung sobrang traffic. Tas dito tinamnan nila ng mga gulay. So yun ay tapos na ako. May pinalit na rin sila ulit ng mga tanim. Ulitin ko lang mga kapraps ha. Ang property na ito ay mayroon ng sariling daanan, kaya di na kayo mang problema. Ang gagawin na lang po para maipasok yung sasakyan ay ipaayos na lang po yung dadaanan. Yan dito. Ang lapad po ng mga kapraps, ang lapad ng daanan papasok dito ay 3 meters, kaya malapad po yun. Pasok na pasok po ang inyong sasakyan dito. Kung maayos po yung dadaanan mismo. Hindi nyo na kailangan bibilhin yun, kasama na yun sa property. Tapos po, ang nito, ang distansya sa town proper, kung ating uorasan, ay siguro mga lang po,
Mga 5 minutes travel time, 5 to 7 minutes, mga ganun ang layo sa town proper. Kasi paglabas natin dito mula sa barangay road na yun na pinanggalingan natin kanina, ano na, town proper na po yun. So mula doon sa barangay road na yun ay nasa ano lang, baka mga sa mahigit 500 meters lang, mga kapraps. Kaya ayos ito, hindi na siya ganun kalayo sa bayan. Meron ka ng meron ka ng farm lot. At saka tingnan nyo, ang ganda niya. So yan, nagtatanim ng gulay, ibig sabihin mataba ang lupa dito, mga kapraps. Yan, medyo makuliming ngayon, hindi natin tanaw yung ibang mga bundok na matatanaw natin mula sa property. Ang mga tanim na nandito sa property, so unang-una, napakarami nitong mga rambutan, talaga ang marami dito. Mayroong boundary na sapa. Tapos ang pangalawang marami dito yung mga niyog. Tapos may mga lansones. At mayroong mga pailan-ilan na saging. Sel. Video. Okay, tayo. Dito tayo, puntahan natin yung may mga tanim na gulay kanina. Pang reels lang ba? Yeah. Yan, may mga alaga ding baka. Pwede rin kayo dito mag-alaga, mga kapraps, ng mga baka. Tapos tayo kayo dito ng rest house. Mamili lang kayo kung alin ang saan kayo dito magtayo ng rest house, kasi malawak tong property na to eh. Bali 13,400 mahigit plus ang isang titulo. Kaya kabuuan ay 2.7 hectares. Yan, ito mga tanim na gulay, mga kaps. Patula sila dito. Yan o, may bunga na o, patula. Taba ng baka o. Moo! May lansones. May maliit pa na baka doon. Anak siguro yun. Kasi ito, may mga tanim sila dito. Mga patula. Alaga yung lupa kasi tinatamnan po nila. Yan, may bunga na. Daming bunga. Tapos may mga saging din. Ayan sila kuya nagtatanim. Pinibenta na po. Kaya kinukuha na namin. Dito po, anong tanim nyo dito? Ganon din? Ganito din? Ayan sila po yung nagtatanim. Talong. Wala na yan, tapos na, sitaw. Ano pong itatanim nyo dyan ulit? Mga ano? Kabila, talong. Lawak pala nito, 2.7 hectares. Kabuuan. So sila po yung mga nagtatanim dito. Sila kuya. Kayo po nagtatanim dito na? O naglinis lang? Nagtanim na rin. Saan po yung kinukuha kayong tubig? Dito na. So, dito na sila kumukuha ng pandilig. Yan, may mga tubig na dito kasi. May katabing palayan ano. So yan, malinis ang lupa, mga kaprops. Balik tayo dito.
So ito yung gulayan. Yan. Itong part na ito gulayan. Dito yung mga prutas. Yan. Dito yung maraming lansones. Ayan o. Tanaw yung mga lansones ng mga crops. Clean title po ito ha, sa Magdalena, Laguna. Tapos sa mga viewers pala natin ngayon na meron ding mga property na gustong ibenta at gusto nyo pong ma-feature natin dito sa aking YouTube channel, pwede po kayong tumawag sa amin para makuha na namin ng video yung property mga kaprops. At mapapanood din ng ating mga viewers na nandito po sa YouTube channel na laging sumusubaybay. Maraming salamat po pala sa mga patuloy na nanonood, naghihintay ng mga bago kong ipopost na mga video. So karamihan po sa ating aking mga in-offer sa inyo, mga farm lot talaga mga kaprops. Iba-iba po ang sukat. Tapos sinisikap namin na maganda talaga yung i-offer namin na property sa inyo. At saka yung presyo ay kung ano yung binigay na presyo ng seller, yun talaga po ang aming ipipresyo din para mabilis po mabenta. At itong property nito kaya binebenta kasi kailangan po ng seller nito ng panggastos, pang personal po. May gastusin po silang, hindi ko na lang po banggitin. Kaya kailangan talaga nila ng pera ngayon. So para makatulong po kami, tinutulungan po sila naming ibenta itong property. May right of way na po yung dinaanan natin. So merong mga mahogany na tanim din ha, tapos mga kawayan mga kaprops. Yan, ikot ko lang ang camera. So sa mga nagtatanong kung binabaha dito sa Magdalena, ang Magdalena po kasi mga kaprops ay mataas na lugar kaya hindi po dito binabaha. Yan, ang ganda ng property. Murang-mura pang benta. So pwede pong ano ha, buo na ninyong bilhin kung gusto niyo pong buo na. 2.7 hectares ang buong sukat nito. Pero kung gusto niyo po na kalahati lang, 1.3 hectares po, 13,400 mahigit. Tapos para makuha niyo ang presyo, i-times niyo lang po yung per square meter dito sa kung ilang square meter siya. Yun yung kabuuang presyo. May mga niyog din. Okay. Naikot na po natin ang property mga kaprops. Para po sa mga bago pa lang sa aking channel at napadaan lang po dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong property na i-offer namin. Maraming salamat po. Lagi tayong mag-iingat at God bless po sa ating lahat mga kaprops.